Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Umalingaw-ngaw ngayong araw matapos manong ilaglag ng Amerika si President Coutinho Norte Jr. kaugnay sa controversial na issue. Sa gitna ng mga spekulasyon, lumitaw ang panibagong kaganapan na nagdulot ng pagkakagulantang sa publiko. Mismong si First Lady Lizetta Nasmangs daw ay kinundina sa California matapos masangkot sa umano'y insidente ng overdose ng pulburon. Ayon sa mga ulat, nagdulot ng mga matinding pagkabigla sa mga Filipino community abroad ang nangyaring insidente. Ilang grupo sa California ang naglabas ng pahayag. Mariing kinukundina ang umano'y pagkakasangkot ng First Lady sa naturang issue. Giit nila, isang malaking kahihiyan ito hindi lamang sa administrasyon kundi sa buong bansa. Samantala, nananatiling tikom ang Malacanang hinggil sa nasabing kontrobersiya. Marami ang nagtatanong kung may kaugnayan ba ito sa mga aligasyon laban sa Pangulo na nag-ugat sa mga ulat mula mismo sa Amerika. Umiinit tuloy ang diskusyon sa social media kung saan kaliwat kanan ang panawagang magpaliwanag ang pamahalaan at ilabas ang buong katotohanan. Sa ngayon, wala pang malinaw na kumpirmasyon kung ano ang magiging epekto nito sa relasyon ng Pilipinas at Amerika. Gayunpaman, naniniwala ang mga eksperto na posibleng lumala ang sitwasyon lalo na't mataas ang tensyon sa politika. Habang patuloy ang usapin, nananatiling nakatutok ang sambayan ng Pilipino sa susunod na hakbang ng Pangulo at ng kanyang pamilya. At yan nga ang mabalitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Ngayon ang ombudsman. Ha? Isang file lang nitong si Mangga dyan sa ombudsman, ano kagad, diningan ng eksplanasyon yung mga pinailan ng kaso sa ombudsman, kagaya nitong si Bonjing, yaang si Torre, yaang si Marbil, di ba? Pinagpaliwanag ko sila, bakit ito? Tagal na nito. Ha? Ano pang hinihintay nyo dyan? Na bulgar na't lahat-lahat na ang daming kulang-kulang dyan sa maanumalyang 2025 budget. Ano, palalampasin na lang natin. Paaabutin natin yung susunod na budget season bago natin pag-usapan ito. Baka maulit na naman ito sa 2025-2026 national budget. Kaya naman, kalampakin natin ang Korte Suprema. Dito sa isa na to, meron nang naka-schedule na tawag dito. Naka-schedule na oral argument, pinagpaliban na naman. Kasi sabagay, napakaraming problema ho ngayon ng pamahalaan, ika nga. Sino ba didepensa dyan sa ano na yan, oral argument? Si Guevara ba? Si Guevara ba didepensa dito? Naku, tingnan natin. Sa tingin natin, hindi pa handa ang administrasyon itong si Bangag para depensahan yung mga kapalpakan na yan diyan sa 2025 national budget. Yung mga tauhan nitong si Tambaluslos, kagaya nitong si Stella Kimbo. Isa pa yan, kaya siguro pinagpaliban dahil natalo sa kanyang mayoral bid diyan sa Marikina. Ito, sa ating mga kababayan, makakaasa kayo na hindi natin lulubayan ang kasong ito at patuloy na ipaglalaban ang interes ng mamamayang Pilipino. Saludo, Atty. Big. Ako bilib talaga ako dito. Mamamayang Pilipino, nabantayan ang kaban ng ating bansa laban sa korupsyon. Kailangan namin ng tulong ninyo. Mag-ingay at iparinig ang inyong tinig na kayo ang tunay na agrabyado at interesado sa kasong ito para sa inang bayan, para sa Pilipino. Yan ang post, pinaka-latest na post nitong si Atty. Vic Rodriguez sa kanyang FB page. Saludo. Napakataas ng respeto natin dito sa mama na to. Kahit anumang nangyari dyan sa election na yan, hindi ho siya ang nawalan. Yan ang tandaan ninyo. Yan si Pastor Kibuloy. At tayo, proud ho tayo dito na sabihin na tayo ay sinuportahan natin si Pastor Kibuloy, Atty. Vic Rodriguez, Atty. Jimmy Bondok, Atty. Raul Lambino, Atty. Jimmy Inlo, Senator
Sir Philip Salvador. Proud ho tayo dito sa PH Update na sinuportahan ho natin yung mga kandidato na yan. Kung ano man nangyari sa eleksyon, nagkaroon ng magic, hocus-pocus, pero sigurado ho tayo, malaki-laki ang nangyaring hocus-pocus diyan sa nangyari 2025 eleksyon. Naniniwala ho tayo na talagang maraming nangyaring kababalagan dyan. Patuloy lang ho tayong mag-ingay at para dito kay Atty. Vic Rodriguez, palakpakan ho natin. Saludo. Maraming salamat, Atty. Vic, dahil nandyan pa rin ho kayo para ipaglaban ang interes ng sambayan ng Pilipino. Kung wala yung mga individual na kagaya nitong si Atty. Vic Rodriguez, wala na ho tayong aasahan. Kagaya ng mga, yan si Soto, aasahan nyo. Naku, ito na nga ho ba sinasabi natin. Yung mga yan, hindi natin maaasahan. Sila Soto, sila Lacson. Hindi natin maaasahan. Ano ba ang naging boto ng Cebu? Ito mga kababayan, nauna itong si Senator Christopher Bongo, Senator Bato de la Rosa, ang dalawa sa malapit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, solidong-solido, nauna ho sila. Itong si Atty. Jimmy Bondoc, sinundan ho siya, itong si Senator Rodante Marcoleta, at sumunod ho dyan, itong si Camille Villar, itong si Bam Aquino. Di ko talaga tayo maniniwala na nag-number 6 yan. Yan ang isa sa mga hocus-pocus na nangyari. Huwag mo natin kalimutan yang si Coca, kaya isa hong solidong dilawan yan. Dilawan pa ho sa dilaw yan. Paano ho kayo maniniwala na itong si Pia Cayetano matatalo nitong itong si JV Hinlo, taga Visayas yan. Itong si Tulfo Erwin, maya't maya may maingay sa social media yan, matatalo pa siya ng isang Bam Aquino. At sinundan ho dyan itong si Senator Philip Salvador. Saludo sa mga taga Cebu. Mabuhay ho kayo talagang yung mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kinargat, binitbit nyo ho mga kababayan. Sinundan ho dyan itong si Atty. Raul Lambino, JV Hinlo, itong si Tulfo Erwin. At ang isa sa mga kandidato na masasabi ho natin na kahit natalo, taas noo pa rin ho niyang tatayo at patuloy na maninindigan sa ating bansa. Dahil lang pinakitang pagmamahal sa kanya na sambayan ng Pilipino, talaga napakatindi. Atty. Vic Rodriguez, pang 11 at itong si Pia Cayetano. At dito sa mga nasa baba na to, puro basura na to. Kiko Pangilinan, dito Lapid at Amy Marcos. Lahat ng nabanggit natin sa taas, dalawa lang ho ang medyo sumablay dyan. Itong si Bam Aquino, kaya imposible ho yan. Maniwala ho kayo sa akin mga kababayan. Yang mga taga Cebu, nag-Duterte niyang mga yan. Yun ang sigurado natin. Duterte, pattern pa lang Go, Bato, Bondoc. Itong mga boto ni Bam Aquino na to, malamang sa malamang kay galing dito sa mga kay Pastor Kibuloy, kay Atty. Vic Rodriguez. Yun ang ating hinala dito. Kasi kung buboto mo ng number 1, number 2, yung dalawa sa malapit kay Tatay Digong at yung isa sa talagang paborito niya si Congressman Rodante Marcoleta, 90% chance na iboto mo yung iba pang mga kandidato diyan sa PDP laban na yan. Kaya talagang rigged yan para sa atin. At dito naman mga kababayan, sino ba ang pinakamalaking talonan dito sa nangyaring naganap na huling eleksyon yan sa 2025 national election? Wala akong ibang talunan dyan kung hindi yang si Marcos Jr. Yang mga taga-Partido Federal ng Pilipinas, nag-iiyakan sila ngayong mga panahon na to. Yan ang testamento na ang popularidad, ang trust at approval rating na itong si Marcos Jr. nag-reflect sa mga kandidato ng Partido Federal ng Pilipinas. Para sa mga taga-Partido Federal, isa rin nyo na partido nyo. Nako, nakatatlong taon pa lang yung partido nyo, basura na kagad. PDP laban, mantakin nyo. Ito. Tingnan nyo to, PDP laban. Partido Federal versus PDP laban. Administration party, ito yung opposition party. Tingnan nyo naman sunod-sunod. Go Bato, Jimmy Bondoc, Marcoleta, Camille Villar, Philip Salvador, Lambino. Ganyan yan mga kababayan. Ngayon pa lang, sa mga nagsasabi dyan na hindi lame duck itong si Marcos Jr., panoorin natin ang pag-aanalisa nitong ano pangalan nitong mama na to? Nakalimutan, si Boy Lamas. Itong si Boy Lamas. Pakinggan natin ang kanyang pag-aanalisa kung ano na nga bang sa tingin niya ang mangyayari sa administrasyon nitong si Bangag. Ito. Dilawan pa sa dilaw to. Kumpiyansa ko ngayon to dahil kahit pa paano nanalo yung mga kandidato nila sa liberal. Ito, si Boy Lamas, pakinggan natin mga kababayan. Everyone was predicting na Alyansa will win big actually. Di ba? Yes. That's ang survey nila. And well, apart from Bongo of course and no? Survey, Pulse Asia, SWS, yung mga survey sa mga radyo, survey sa mga... Anak ng tokwa, no?
lahat ng kandidato maliban sa dalawa, puro alyansa. Bandang huli. Diba? Nangunguna yan si Pacquiao, yang si, diba? Yang si Abalos, yang si Labinay, diba? Nangunguna yung mga yan eh. Maya-maya yung mga partido federal, puro laglagan. Para sa mga survey, hindi na yan, hindi nagagana yan. Kaya kung gusto nyo maging relevant pa sa mga susunod na panahon, ilabas yun yung totoong bilang na nakukuha nyo. Huwag kayo magsabagay, binayaran nga naman kasi kayo. Kaya hindi nyo pwedeng hindi ipalabas, hindi ilagay sa taas yung mga individual na nagbayad sa inyo. Siguro dati walang binayaran na survey firm yan. Inaawan nyo yung mga yan. Naknagto ko, lalakas ko sa tao. Nasa airport pa lang, di pa ako nakakalapag. Sinasalubong na ako, tapos sasabihin nyo ganito. Well, Bato de la Rosa kept going up in the surveys. Pero consistent di ba, Alyansa? Ano na niya? In fact, they were saying, itong final days, baka magbuhos ng resources yung gobyerno. At lalong tataas yung mga yan. Nagiging clean sweep, di ba? What happened kaya doon sa resources? Oo, kahit tayo, sinasabi natin, yung machinery sa dulo ay may dagdagan. Pero parang wala eh. Parang, ano nangyari? Wala eh. Machinery nung kakamping, kang nakita natin. Paano, once lang yan nangyari, Machinery ng mga kakamping. Machinery ng mga kakamping, yung mga vote counting machine. recent memory, na yung gobyerno sa midterm ay natalo ng oposisyon. Panahon ni GMA. Yan. And Yes. GMA was very unpopular then. At tapos, there was Yeah. scandal of that time. Yes. Ah? Very unpopular siya noon. Halos negative siya noon eh. Kaya dyan nakapasok si Trillanes. Kahit wala si Trillanes sa 12, kung maalala mo, di ba? Lahat na sorpresa eh. Kahit yung opposition, nakapasok si Trillanes. No? Yun lang yung in recent history na nanalo ang opposition during the midterm. Dahil midterm, very powerful ang incumbent. Yun din ang inaasahan dito. Especially the survey firms. Pero, baka ito yung second time, no, na yung gobyerno, yung incumbent, ay natalo sa midterm. Baka, no? Dahil hindi pa Baka. naman tapos. Pero mukhang papunta ron eh. No? Kapag ganyan ang trend ng yan na nga, mawawala ang Talo alyansa. talaga. Meron pa rin spekulasyon na pagpasok ng 20th Congress, baka magkaroon ng leadership changes Yeah. in both chambers of Yeah. Congress. Anong tingin mo dyan sa spekulasyon na yan? Yes, ngayon, anything is possible. Dahil Ayan kay Boy Lamas na mismo nag-aano. Dati palong-palo yan sa kasusuporta kay Marcos Jr. Ngayon daw, everything is possible, anything is possible. magkakaroon ng maraming away sa loob, magkakaroon ng finger-pointing, kami sisihan, pero ang casualty rito ay yung presidente. He may be an early lame duck dito. Naka. Early lame duck. Naknantok pa, paano ka ba hindi magiging lame duck? Tingnan nyo naman ho yan mga kababayan. Yung mga individual na dapat sana magiging... Kasi, hindi ka magiging lame duck pagka yung solido yung mga kandidato mo. Ika nga pagka nagsona ka, lahat ng sasalubong sa iyo, susona na yan. O lahat ng sasalubong sa iyo, puro mga nasa lineup mo nung pagka-senador, mga senatorial candidate. Yun, hindi ka lame duck nun. Pero pagka yung mga sasalubong sa iyo, Bato, Marcoleta, Camille Villar, ano na rin yan yan si Camille Villar, linaglag siya ng mga bandang huli. Bongo, sino pa? Si Amy, di ko alam, kailangan pa ba niyang umatid na sona? Hayaan nyo na yan. At posible na yung Pink at saka yung Duterte will be the major rivals sa isa't isa Yes. going into 2028. My point. My point. Ito si Mr. Relto. My na point. Panginoon. My point. Diba? Ang ending nito, ang maglalaban talaga ang mga Duterte at Pink, mga dilawan. Ano na yun? Kumbaga obvious na yun. Sa pagka number 2 ni Bam Aquino, siniset na nila yung stage para sa 2028 presidential election. Wala na. Kaya mga loyalista nga, para sa mga ensaymada, pwede na kayong pupunta sa mga dilawan, sa mga pinklawan, kagaya ng ginagawa ni Gadon. Punta na kayo doon. Hindi namin kailangan mga walang paninindigan sa hanay ng mga taga-suporta nitong si Tatay Digong. Para doon sa mga loyalista nga, mga ensaymada, talyanista, magano na kayo, palubog na yung bangka nyo. Sa amin, pinipilit yung palubog, hindi nyo mapalubog-lubog. Anak ng tokwa, kakabiran nyo sa amin. Di ba? Kasi naalala niyo mga Lods,
no? Kumbaga sa alyansa, imaginein mo, hawak na sila ng gobyerno eh. 'Di ba? All the machineries, of course, hindi na sila namumblema pagdating sa finances kasi hawak ng gobyerno eh. 'Di ba? Marcos admin eh, yung alyansa eh. 'Di ba? Anong nangyari? Hindi man lang lahat nanalo. Natalo pa ng oposisyon. Ang oposisyon pa, 'di ba? Sila ang mga PDP laban pa ang nanguna sa pinakamaraming bumoto, pinakamaraming nakuhang boto. Kaya excited ako mga lords sa darating na 2020. Excited din naman ho tayo. Eto mga kababayan, national media naman yung pakinggan natin. Baka sinasabi sabi nga nitong si Chis Escudero, wala lame duck. Tingnan natin kung walang lame duck. Kasi itong mga itong mga national press na to, sinusubaybayan nila ang pagtatrabaho ni Bangag. Sinusubaybayan nila kung paano magiging takbo ng politika sa Pilipinas. Dahil nga naman yung ginawang skandalo nitong si Bangag dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang napipintong impeachment trial nitong si Vice President Sara Duterte diyan sa Senado. Pakinggan natin itong mga mga international media kung ano yung tingin nila, nababasa nila sa mga kaganapan ngayon sa ating bansa. So what are we to make of the results of the Philippines election? Well, they're certainly not great news for President Marcos. Nako. Usually, incumbent presidents in the Philippines get most of the senators on their slate elected, but this time, only half of those backed by Mr. Marcos won, and he needs those votes if the plan to impeach his great rival, Vice President Sara Duterte, is to succeed. Also, some of the candidates backed by her and independents got a lot more votes than those in the Marcos camp, suggesting falling popularity for the Pati yung mga national media, international media, alam nila na lame duck ka na, Marcos Jr. Polling popularity, naku, yari ka dyan. Pagka ganyan na yung mga balita sa'yo, ibig sabihin, pati yung mga kaalyado mo sa ibang bansa, magdadalawang isip na, naku, yari tayo dito. Di tayo pwede dito kay Bangag. Nagdodrugi yan yari tayo dyan. Diba? Hindi pwede yan. Hindi tayo pwede dito kay Marcos Jr. Punta tayo dito sa mga dilawan. Anong mangyayari kay Marcos Jr.? Nako, yari ka dyan, Brad. Pagka binitawan ka na ng mga kaibigan mong mga kano. Natural! Kung ako, kasama mo ako, nasa ibang bansa ako, yung tipong may interest ako sa Pilipinas at kinakausap kita at nakikita ko, naku, popularidad dito, bumabagsak. Baka yung mga interest namin, makompromiso. Hanap tayong medyo mas malakas. At hindi sila pwede sa Duterte kasi Duterte, Filipino version independent foreign policy. Hindi kagaya nitong mga Pinklawan at Dilawan, mga loyalista yung mga Talyanista, di ba? Yung mga yan, basta kung nasaan yung pera, pagkakapirahan, doon yung mga walang yan. Siyempre, baka hindi nga matapos itong susunod na taon, yung 2026, baka ilaglag na ho ng mga kaibigan kuno na bansa nitong si Marcos Jr. ang kanyang administrasyon at magganap na ng ibang kakamping para sa napipuntong 2028 presidential election. Natural na ho yan. Kakatapos pa lang election, pinag-uusapan na naman 2028. Yan ang sistema na meron tayo Kung ayaw nyo pala ng ganito, di palitan natin yung sistema. Ganun lang naman o kadali yun. Ang sistema natin, nakaset. Pagkatapos ng eleksyon, kumbaga, tinitignan na kung anong magiging dynamics ng politika sa susunod na election. Yun ang 1987 Constitution. Ngayon, kung ayaw nyo pala ng ganito, di magbago tayo. Charter change tayo. Federalism tayo. Ganun lang naman yun. president. So in the remaining 3 years of his term, Mr. Marcos has to restore his popularity at a time when the economy is not doing well and Nako, pinipressure ka na ng mga puti na to, Bangag. Kailangan mo daw i-restore ang iyong popularity. Kung baga sinasabi na nila anong kulang sa administrasyon mo. The future is not looking good for you, Mr. Bangag. Yari ka dito, Brad, may kaalalagyan ka ngayon. tried to persuade at least 2/3 of the senators to back impeachment. That's a tall order. If impeachment fails, well, Sara Duterte is still the front runner to win the next presidential election.
and few doubt that she would use the authority that she got being president to go after the Marcoses. Anak ng tawa, buti pa tong BBC na to. Alam niya kung anong dynamics ng politika, pero itong si Chis Escudero nagtatanga-tangaan pa rin mapanggang sa ngayong mga panahon na to. Diba? Yun na talaga ang dynamics ng politika sa atin. Pagkatapos ng midterm election, yun na ho ang larawan na nakikita ng mga karating bansa natin. Pero yung mga politiko sa ating bansa, kagaya ni Chis Escudero, nagpapaka-virgin effect pa. Panahon na para magtrabaho, dapat ganito, dapat ganyan. Loko-loko! Eto, real talk ha, ginago nyo kasi yung mga Duterte. Yun. Pasensya na ho sa salita ha. Ayaw natin magmura, pero doon lang ho natin mailalabas yung mga salita na kung ano nga ba, kung paano natin maisasalarawan ang ginawa ng administrasyon na to sa mga Duterte. Ginago ng mga oy, Chis Escudero, makinig ka, visit ka. Ginago ni Marcos Jr. at ni Lisa Araneta Marcos sa mga Duterte. Kaya tayo umabot dito sa punto na to na kung saan ang sambayan ng Pilipino, imbis na kagalitan si BP, mas lalo pa siyang minahal. Punta na ho tayo dito sa interview nitong si Governor, Pambari 4, dito kay Ma'am Karen Davila. Isa sa mga kumbaga natin yan idolo. Idolo natin yan idolo natin yan kahit minsan medyo sablay yung mga tirada niyan ano po yan. Ika nga legit. Ito. Rekta ho tayo dito kay That's Oo. Pam. Okay. At paano ka napasok sa politika? Okay. Because at one point, you were Secretary General, I believe, you can correct me, you were with the camp of President Marcos Jr. And then suddenly you're endorsed by President Duterte. How did you get in the camp of Marcos Jr. and then move? Yeah, that's a very good question. Di ba si President Marcos, he ran with PFP? Yeah, yung PFP kasi DDS yun organization. Naku, yung PFP pala, DDS yun. Meron pala tayong DDS candidate dito. Ito sila. Ito sila. Yan, mga DDS, PFP, Partido Federal. DDS pala yung Partido Federal. Hindi naman pala yan. Duterte supporter ho pala yung mga na yan. Yung PFP, Partido Federal. And I belong to MMRD, which is very active sa PFP. So when nag-unit team, si Inday Sara ran for Vice President. So I was asked to stay sa PFP kasi mostly naman yan mga Duterte, mga DDS yan. So that's how I ended up. But then after they won, so I left PFP kasi hindi kami pinansin, walang nangyayari. So I left and I was asked to join PDP Laban. Bao, what do you mean hindi kayo pinansin when you were supporting President Marcos Jr.'s party? What do you mean na hindi kayo pinansin? Walang tulong talaga yung mga tao dito, yung mga tao ko when I was Secretary General sa province of Cebu, no? Wala, after he won, there was no presence here. It was the OVP who was helping our group, no? So yung alam mo naman yung sa mga probinsya. Meron nung pattern nitong administrasyon na to. Tanggalin ko na to. Merong pattern tong administrasyon na to nung pagkapanalo, lahat ng tumulong sa kanila ay kinalimutan nila. 'Di ba? Nakuha niyo ho ba mga kababayan, pati yung mga OFW, yung mga grupo na tumulong sa kanila, kinalimutan nila. Parang yan nangyari na yan diyan sa diyan dito kay naman Pambari 4. Ang tumutulong lang daw sa kanila pagkapanalo nitong si Marcos Jr. at itong si VP. Katangay-tangay itong si Vice President Sara Duterte. At basta sa mga nakikita ko dito kay Pambari 4, sana atin lang naman dito. Wag mong paboran yung kung sino-sino, kung ano lang ang tama, yun lang ang atin dito. Gawin nyo lang kung ang tama. No? Kailangan nila ng mga medical services, yung mga funeral, yung mga gano'n, mga tulong. Wala talagang walang tulong sa amin. So it was the office of the Vice President who was helping us. Nasa unity me in that time. So yun, nakita ko talaga na hindi kami inaasikaso. So sabi ko, wala ang mangyayari dito, kawa yung mga tao. So that's why I left PFP. Okay. So when you left and you went to PDP Laban, no? PDP Yes, Laban, yes. tama. It's how did you tell
Vice President Sara Duterte or even former President Duterte. Alam mo, maglalakas loob ako, lalabanan ko si Gwen Garcia. Sinabi ba nila, Pam, di mo kaya yan. Ba't mo gagawin yan? How did you do that? It started with a siege sa KOJC, no? So, ang dami mga rallies noon. And that time, I was active with Maisog, that group of Vic Garcia, because if you remember, Vic Garcia was also, Vic Rodriguez. Ikaw naman, Madam Pang. Biglang naging magkita itong si Gwen Garcia at itong si Atty. Vic Rodriguez. Was also with PFP before. So he was my boss when I was with PFP. So we left around the same time. So that's what it is, you know. So yun, I was very active and I was in the rallies in Luwasang Bonifacio. You remember that? So doon ako nakikita ng mga taga PDP. So they asked me, why don't you run for, governor of Cebu? So doon yun na-start na-discover ako sa taga PDP. So they endorsed me And is it fair to say, kasi wala ring kandidato na ang PDP laban na maglalakas loob labanan si Gwen Garcia. Correct. So that's why I was asked, no? So iniisip ko naman na I was appointed also by the Duterte administration as a board of director for Land Bank Resource and Development Corporation. So I was telling myself, ang kapal ko naman now that they need me and I won't be there for them. So, as a loyalty to the Duterte family and the administration, so I agreed to run. At saka I was, Mayor Mike Rama of Cebu was the Vice President of PDP. He consulted Mayor Nito Dorano, the Dorano clan. So they were, agreeable and favorable na ako ang mag-run sa Cebu. Okay. Now, Gwen Garcia, of course, the family is an incumbent for many decades now. I think, is it right to say more than 30 years? I think 20 years, Karen. 20 years. Okay, I apologize for that. 20 years. So they have the machinery, the money, and this midterm elections, not a lot supported, no? The Duterte candidates financially. It was very difficult for business. How did you run? Where did you get the money? My husband was my biggest funder. Okay. I'm just lucky. Oo. That So, I have- tama pa to. Mayaman po asawa niyo, ma'am. Something like that. Yun na yun. Modesty Yun po aside. yun. Grabe naman. Big time pala tong si Ma'am Pam Barrecuatro. Ibang klase pala tong ali na to, ha? Akala ko siya, kasi pagkakaalam ko yan di ba? Yung naririnig natin yung siya, flight attendant siya ng Cathay Pacific. Pero yung asawa pala niya, naka-jackpot pala tong si Madam. Naka-jackpot? Jackpot itong si Ma'am Pam Barrecuatro, ibang klase. Hanip ka, Madam, ha? Matindi ka pala. Meron ka palang natatagong ika nga, malupit ka. Oo. Pero kinailangan niyo bang, ewan ko, magbenta po ng property? Wala naman. Hindi Wala, naman. nothing like that. Wala akong utang when I finished my campaign. And hindi naman ganun kalaki yung nagasto ko, no? So, compared to my opponent, I heard. So, I tried to keep a very lean campaign. No. And you know why I think this is important? For people to ask candidates and for people to know how much a candidate spent. Kasi kung ang kandidato gagastos ng bilyon-bilyon Nako. para Ay, manalo, Marcos. babawiin din nila yan Correct. kapag nakaupo na. Correct. Naku, That's ay, ni that's Marcos, absolutely siya correct. Kaya ako Ay, talaga ni hindi Marcos. ako tumatanggap ng mga donations. Yeah, so did yung not mga donations fundraise? You didn't fundraise at all? not Wow, cash, wow. but yung mga tao, ang daming nag-donate sa akin ng mga tarpaulins, mga t-shirts, yung mga ganun lang, mga paraphernalias for the campaign, but nothing, major. Okay, so now you are governor-elect and of course you were in foundation work for a long time, itong She Smiles, which is Simply share. Simply Share. I'm sorry, Simply Share. Yeah. And it's a noble effort, I have to say, no, to get yung excess food. Walang tapon at yun ang i-share. Ano po ang trabaho ng asawa niyo? Oh, my husband is a global strategist. Yeah, he's a global strategist. He's a Harvard and Wharton graduate. But he's retired already.
yung Wharton na graduate hindi kagaya ni Kiko yung pangalan to si Marroas baka Wharton Marroas tayo. Diba? Wharton, di naman pala Wharton. Pag naririnig natin yung Wharton na yan, pumapasok sa atin si Marroas. Nasaan na nga ba si Marroas? Nasaan na nga ba? Ba't di siya tumakbo ngayong election? Saan naman na siya? Kung di siya tumakbo. Kung tumakbo siya, baka nakasundot din siya kasi maraming nangyaring magic dito sa 2025 election. Already. Yeah, he used to work as a global management strategist for Fortune 500 companies. Oo, so may negosyo po ba? At kayo dalawa? Yeah, not now because he's already retired, but we have properties abroad, and we made some substantial funds when he was working Oo. active So, in the very good. finance. So, kumbaga, transparency dapat, no? So, kumbaga, you both made your wealth and your husband in the private sector. The properties are relatively abroad. You clearly have a home. It's Yes. for you to Yes. run. The Yes. question now is this. What kind of leader will you be? Naku, yan naman. You broke at that. Yeah, Karen, I want to empower, not overpower. Kasi I have, the Cebuanos must probably have too much of that. Overpowering and controlling, egocentric, narcissistic leadership. I want to do away from that. Oo. Yung mga word na ginamit nitong si Pambare 4, Gwen siya, Gwen eh. Egocentric, narcissistic. Yung sinasabing Gwen, parang tunog Gwen lang. Ay na, walang Gwen lang ang tunog. So no more narcissistic leadership. Like, define that. Was Gwen Garcia narcissistic? No, I didn't say that. No, I'm But, asking. Is that what you yeah, meant? somehow, because for me, it's not about me, it's not about the governor, it's about the people of Cebu. Kaya my theme of the campaign is Kamo ang Cebu. You are Cebu. It's not about me. Now, do you plan to conduct formal audits, formal reviews? So the Office of the Ombudsman has suspended actually former Governor Gwen Garcia. This is the third suspension she's had since 2012, which she has defied, right? Complete yes. defiance. So this is the third. Do you plan to investigate or conduct audits? Yes. Okay, go ahead. Which ones? Yeah, that's my intention before I get into the capital to do audits. Yeah, in capital and also around the municipalities of Cebu, the province of Cebu. Okay. So that, go ahead, Karen. Sorry. No, please, ma'am, go ahead. Go ahead. Yeah, I want to do that, for the sake of transparency. Grabe yung nangyari kay Gwen Garcia at ang nangyari dito kay Marcos Jr. Bagsak ang kanyang approval at translating. Nag-reflect ho dito sa isa sa mga bataan niya diyan sa Cebu yang si Gwen Garcia. Wala ho talaga mga kababayan, kahit sa mga kandidato, kahit sa pulso ng sambayan ng Pilipino, sinusukan na ho talaga itong si Marcos Jr. At ito yung sinasabi natin dito. Huling Marcos na yan, nga. Kung yan si Amy, nakalusot siya, good for her. Pero ang sigurado ho natin dito, matatapos din naman yan. Pagkatapos niya, tapos na termino niya. Night na siya, pahinga na siya. And accountability. So dapat, before I get into the capital, I would know what I have and what I can work on. Okay. Now, the Ombudsman already issued a suspension based on, I believe, one of the rivers, no? Yeah, Doesn't Manila have- Rivers. Yeah, that doesn't have an environmental compliance certificate, and yet former Governor Garcia gave a go signal. Disilting po ba yun? Is it what was with the river? I think Walang ECC daw. walang ECC, walang environmental compliance, no. So kaya nagsu yung I don't know the basis of the case talaga, but I know the people who filed it, from Pero afar. may iba pa bang proyekto na iimbestigahan nyo? Yes, we will do that. There will be a lot of projects that we have to investigate. Kasi ang daming reports. All right. Would you be able to name some? Would you know now? Yung Apo, yung case ng Apo ngayon na pinasirado,
pinag-close niya. Yeah, we have to look into that because according to them, they have ECC and yet pinasara merong cease and desist order. So that's another project that I want to look into. Oo. All Another right. case, yes. Okay. And the Garcias were actually, they actually lost even in the mayoralty and vice mayoralty race. Yes. Yung nanalo po ba kapartido nyo rin? Hindi, Karen, yeah. Ah. Different, yeah. Different, Oo. yeah. So Actually, I clearly- don't know him personally. Oh, wow! Yeah. So, you were a lone ranger? Nung Yes, parang si President Duterte, no, wala akong mayor, walang congressman. Kaya nga, I told them I want to be known as the people's governor because it was the people, yeah, who propelled me, who gave me the mandate, yeah. Okay. Well, you're giving me goosebumps right now. I mean, just the fact that you actually didn't have a slate? No, I didn't have a slate kasi it was too late na in the game but saka we don't have the funds to do that also, no? So, yung sabi ng PDP na yun talaga yung instructions nila na I'll do it the Duterte way. Okay. Well, I'll do it the Duterte. Na they want me to do it that Okay. way, you know, like si Alright. President Duterte na walang slate. Okay. Wow. Well, I have to say, I mean, would you consider this a miracle win? Yeah, it was a series of divine intervention, you know, and miracles throughout the campaign. I Oo. believe. Sabi nga ni Kabsek Ivasco sa akin looks like the stars are aligning for Oo. you. Okay. Other than this, no slate, no fundraising, money just coming from your husband. I mean, thank God you had that husband. Let's face it, is number one, Cebu province with 2.7 million votes, 70 million registered voters. So just for our audience, Cebu province has 2.17 million registered voters, and that includes Cebu City, Lapu-Lapu, and Mandaue. Ang Cebu City may 1 million plus pa. Pero ang bumoto lang po sa inyo ay dun sa 2.17 or pati po yung iba? No, yung ano lang, wala ko, excluding Lapu-Lapu. Oo. Yeah, excluding Lapu-Lapu and Cebu City. So talagang kasi nga chartered, no? May charter. Yeah, may So yun chartered ang system. sistema. So ang boto lang po sa inyo, Cebu Province. Cebu Pero Province Cebu City, hindi po ninyo under. Hindi. Oo, pero walang